So, magandang buhay guys! This is G Franco Mix Vlogs from Team Ruel Lipat. Ayan, voice over po muna tayo at sobrang busy. So guys, nasubaybayan natin ang buhay ni Ate Helen na isang stroke patient na tinutulungan ni kapatid na Dong Tigidong. Shout out sa ating kapatid na Dong Tigidong at ang buong Team Ruel Lipat. So, for this video guys, ayan at sa ilang kwento ng buhay ni Ate Helen ngayon ay pupunta sila sa Sorsogon kung saan nandoon ang kanyang kamag-anak at minimithi na makita ang kanyang asawa at mga anak. So, ayan guys at kumuha na ng sasakyan si Dong Tigidong para po masamahan kasama ng kanyang mga kaibigan, si Ate Helen. Nakakaawa po sobra. Talaga pong sa unang panood ko noon ng kwento ni Ate Helen ay naiyak ako guys. Sobra. Gaano ba kasama si Ate Helen para hindi siya bigyang pansin ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak, ng kanyang asawa? Masama po ba siyang ina? Masama po ba siyang asawa? Ano po ba ang masakit o napakasamang nagawa niya para i-abandon na siya? Sobra pong nakakaawa ang buhay ni Ate Helen. Stroke na nga po siya at wala siyang pamilya na masasandalan. Ibang tao ang nag-aalaga sa kanya. Sana po sa mga anak, sa asawa ni Ate Helen, kahit anuman ang kasamaang nagawa ng isang tao, ay dapat po natulungan natin bilang tao. Bilang isang tao, karapatan nating tumulong sa ating kapwa. So, subaybayan natin guys ang buhay kung paano magkikita ang pamilya. Magkikita nga kaya sila? Ako ang tatakin. Binutahan ko pang ang lana doon, no. Binutahan ko ang asay na di na nagbibirik yung primero. Kunin mo parang ano, langis. Pagano. So, ayan guys, kung makikita natin sa video ng ating kapatid na si Dong Tigidong, sila ay nag-uumpisa na sa pagbiyahe dahil napakalayo po ng kanilang lalakbayin para po marating ang lugar kung saan umaasa si Ate Helen na makita ang kanyang pamilya, ang kanyang minamahal na mga anak at asawa. Sana guys ay magkita nga sila at sana po ay alagaan siya at mahalin. Dahil hindi natin alam ang buhay sa mundo. Tulad po niyan, napakaganda ni Ate Helen, maliksi. Pero sa isang iglap, ay siya ay naging paralisado ang kalahati ng katawan. Hindi siya gaano makapagsalita. Pero for sure guys, dahil nga tao tayo, namanhid man ang ating katawan, ang puso natin ay siguradong nakakaramdam ng pagmamahal at awa. Nakakaramdam ng sakit. Nararamdaman niya ang sakit dahil pinabayaan siya ng kanyang mga minamahal sa buhay. Ayan guys, habang nasa biyahe sila ay kinukwento ni kapatid na Dong Tigidong na ang pagbiyahe nila ay araw ng Mother's Day, na talaga pong dapat ang mga nanay ay maging masaya sa araw na yan. Dahil minsan lang sa isang taon nagdiriwang ng Mother's Day ang mga nanay at ang mga tatay. Ilang taon ka nang hindi nakakauwi doon, Ate Helen? Ilang taon na? Ilang year pa yun? 2020? Hindi. 2020 baga, ano yun, pandemic, doon ka na stroke na. Mga anong taon huli kang umuwi ng Sorsogon? Tatandaan mo? 20 ano? 15? 14? May 10 taon na? Wala pa naman? Mga 2019, okay ka? So mga 5 years pa lang, hindi ka nakakauwi.
So, ayon kay Nanay Helen, hindi niya sure 2014 or 2019 or 2020 siya umuwi, dahil nga syempre po nahirapan siya mag-isip. Pero sa tingin po natin ay talaga pong napakatagal na niyang nawalay sa kanyang pamilya. At ngayon nga po at nakarating sila ng maraos, na maayos sa Sorsogon, at lumapit sila sa isang may katungkulan sa kanilang barangay, at para magtanong-tanong kung nasaan ang pamilya. So, ayan guys, dito ay mamimili na ng pangmeryenda ang ating kapatid na si Dong Tigidong sa Chuhin. Siya po ay Chuhin, asawa ng tiyahin ni Ate Helen. So, Chuhin na nga po niya. At para po makapagmeryenda ang mga kasama nila sa biyahe. Ayan. Abangan po natin ang makabagbag damdamin na eksena. Ayan guys, ang pagkikita ng pamilya, ang mga anak ni Ate Helen. Hindi na rin lang po ipinakita ang buong mukha ng mga bata kasi ayaw po nila na ma-expose sa social media. So, nagkita-kita po ang mag-iina at talaga pong makabagbag damdaming nakakaiyak sobra. At doon po natin nalaman na maliit pa ang mga bata ay iniwan na ni Ate Helen. Ayan guys, at nag-enjoy muna sila sa paliligo bago tuluyang umuwi. Ito ang eksena na talaga pong madudurog ang inyong puso dahil siyempre po sa tagal ng hindi magkakasama mula baby pa, 2 years old ang pinakabunso, ay ngayon lang muli sila nagkita-kita. At kung makikita po natin talaga pong ang mga anak ni Ate Helen ay maliliit pa. Talagang masasabik sila sa magulang na matagal na nagkalayo. So, hindi sapat yung isang araw na pinagsamahan nila sa haba ng taon na nawalay sa kanila. So, God bless po at sana po ay naging masaya. Napasaya natin si Ate Helen sa kanyang journey. Makita ang kanyang mga anak sa kanyang kalagayan. So, aabangan po natin ang mga susunod na updates sa bahay ng ating kapatid na Dong Tigidong. Ayan po at nagpapaalam na po yung panganay na anak. So, God bless everyone. God bless Ate Helen. Naway sumaya ka at napasaya ka ng Team Ruelipat. Bye. God bless.